Sa mismong araw ng Pasko, nasaksak ng isang lalaki ang dalawa niyang kapitbahay sa Iloilo City dahil daw sa malakas nilang pagpapatugtog. Sa Cebu City, binaril naman ang isang lalaking napagkamalang paulit-ulit na nanguha ng mga regalo. Makibalita tayo kay Shona Carrion ng GMA Cebu. Kahit Pasko, hindi pa rin nawala ang krimen sa ilang bahagi ng bansa. Sa Cebu City, patay na ng datnan ng mga pulis ang isang lalaking pinagbabaril. Nakita ng mga residente ang gunman na humaharurot palayo sakay ng motorsiklo. Bago nito, isa pang lalaki ang nasugatan matapos barilin ng kaniyang kapitbahay. Ayon sa ilang saksi, may namimigay noon ng regalong pamasko. Napansin daw ng sospek na may isang lalaking paulit-ulit na kumukuha ng regalo. Binaril ng sospek ang biktima. Sa pag-aakalang siya ang kumukuha ng maraming regalo. Pinaghahanap pa ang dalawang nasa likod ng mga krimen. Nanaksak naman ng kapitbahay ang isang lolo sa Iloilo City. Kwento ng sospek, sinita niya ang dalawang lalaking biktima dahil sa malakas silang pagpapatugtog. Bigla raw siyang sinugod ng lasing umanong mga kapitbahay. May dala pa raw na baril ang dalawa. Yun daw ang nag-udyok sa sospek na saksakin ang mga biktima. Wala pang pahayag ang sugatang biktima. Dala naman daw ng kalasingan ang pagkakataga sa ulo ng isang lalaki sa Vintar, Ilocos Norte. Sospek ang kanyang nakainuman sa pagdiriwang ng Pasko. Depensa ng sospek, gumanti lang siya matapos siyang suntukin ng biktima. Sumuko siya sa pulisya. Patay naman ang isang lalaking pinagtataga ng sariling anak sa Labrador, Pangasinan sa mismong araw ng Pasko. Ayon sa kanilang mga kaanak, may problema sa pag-iisip ang sospek. Posibleng sinumpong daw ang sospek, kaya nito sinugod ang ama. Hindi nagbigay ng pahayag ang sospek na nakatakdang ipasuri sa ospital. Shona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.